Magandang araw mga ka-PH! Welcome sa PH Reaction. Dito natin sabay-sabay tatalakayin at bibigyan ng reaksyon ang mainit na balita at issue sa ating bansa. Kung gusto mo ng totoo diretsong reaksyon, nasa tamang channel ka. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ka ng video na to at mag-iwan ng comment sa ibaba para marinig din ang inyong mga reaksyon. Simulan na natin ito. 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Korupsyon na na-establish po natin. Mali-malitang pera po ang nagpalitan ng kamay dito. Mga kareaksyon, dumating na po ang parto ni Saldico. Heto na, umanda ka, Bongbong Marcos. Lumayas ka na sa Malacanang. Totoo po pala mga kareaksyon yung mga mali-malitang pera. Heto na, mapapanood po natin sa video na ito mga kareaksyon na totoo pala yung sinabi ni Orly Gutesa. Walang iya ka, Bongbong Marcos. Bumaba ka na, ngayon din. Tapos na maliligayang araw mo dyan sa Malacanang, punyeta. Ito na. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Preno muna tayo. Oy, Pinky Lacson. Putangin na naman sinasabi mo kahapon na kwento lang. Walang eto, panoorin mo to. Kung talagang mahal mo ang bayan mo, panoorin mo to. O talagang pinoprotektan mo si Tambaloslos at si Bongbong Marcos, tanong lang. Ha, Pinky? Nababading ka na naman o ano? Bakla ka ba o hindi? Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. No! Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Nako po! Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Tama, bakit mo po protektahan si Bongbong Marcos? Pabagsak na. Bakit mo sasamaan si Romualdez? Pabagsak na. Samaan mo si BP Sara Duterte, kukulong ka niya. Saldico. Kasama ka sa mga kawatan Saldi pero tuloy-tuloy mo lang na kasi nag-aaway-aaway na kayo. Hindi po ako pro Saldi pero yung ginagawa po ni Saldi gusto niyang sagipin ang kanyang sarili dahil hindi po siya naprotektahan ni Bongbong Marcos tsaka ni Saldi ni Romualdez. Kaya ngayon kinakagat niya po si Bongbong Marcos tsaka si Romualdez. Sige, iyaan natin sila magkagatan. Pero okay na rin. Ito, panoorin po ninyo Part 2 na tayo. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez.
Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Nako mo! Yung mga deliveries po ay merong record Nako, ang aking yan na. mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Nako. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang Nako! nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Nako. Yan na. Ito po mga kareaksyon, yung mga Rimowa. Mali-maliit ang pera po yan mga kareaksyon. Sabi po ni Ping Lacson, bakit Rimowa? Bakit mahal? Di ba mahal ang Rimowa? Ka-PH, quick break lang. Kung nagugustuhan ninyo ang ating mga balita at reaction, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa PH Reaction at i-share para mas marami pang makaalam ng totoo at diretsong reaksyon. Siyempre, iwan din kayo na comment sa ibaba para marinig ang mga boses ninyo. Walang yaka, Pinky. Bilyon-bilyon nga. Hindi mo kayang bilhin yung Rimowa. Bilyon-bilyon nga ang laman ng Rimowa. Hindi mo kayang bilhin. Ang daming pera niyan. Mali-malitan. Ako po mga kareaksyon. Merong date. Oo, nasa ano pa nila. Nasa chat box. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Nako! Ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla 25 billion! Yun lang 25 billion na yung iba pa. kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Nako, abangan ng part 3 mga kareaksyon na yan ang sinasabi natin eh. Ayan na po sinasabi natin, Rimowa nga. Rimowa nga yung mga maleta mga kareaksyon. Oy, Pinky, nakita mo yung Rimowa, Pinky? Oy, Pinky, walang iya ka. Sinabi mo sa yung interview, bakit Rimowa? Bakit napakamahal ng puta? Eh, siyempre, bilyon-bilyon nga yung laman ng mga maleta, 25 billion. Di ba, Pinky? Oy, Pinky, panoorin mo yun. Ito ba mga kareaksyon ha? Dito na po matatapos talaga. Matatapos po lahat ng mga animal na yan. Dahil abangan ng part 3. Doon sa part 3 mga kareaksyon, siguro nagbibilang ng pera itong Saldico, si Martin Romualdez, tsaka si Bongbong Marcos. Siguro nagbibilang sila ng pera. 1 million, 2 million, 3 million, 4 million. Kaya mga kareaksyon, di ba? Mantakin po ninyo mga kareaksyon. Tingnan po ninyo yung mga mali-malitang pera mga kareaksyon. Ang nag-deliver pa Teka lang, masyado ay excited Saldico eh. Nag-aaway-aaway na kayo. Yan mga kareaksyon. Oy, Pinky, Rimowa nga. Mahal ang mga maleta na yan. Napakamamahal niyan mga kareaksyon. Bakit hindi mahal? Dahil may lamang pera sa loob. 48 million kada isang maleta. Wala nga namang paper trail. Mga kareaksyon, saan dinala yan? Sa Ilocos Norte?
Hoy, Bongbong Marcos, may ano pa yan ha, may date. May date po yan mga ka-reaction eh, no? O yung date, ano yun? March 11, 2025. O, di ba, mayroon pang date mga ka-reaction na yun, no? Cash out, May 29, 2025. Meron pong date mga ka-reaction. Paano mo posisyon October 2, 2024? Ayan mga ka-reaction, cash out ang tawag sa kanila. Oh, ayan o, cash out January 8, 2024, 30 luggage. Utangin ng Bongbong Marcos na to. Bilyonaryo na, trilyonaryo na si Bongbong Marcos mga ka-reaction. Oh, nagpahalata siya, magnanakaw. Putangin na kayo. Oh, paano? Pinky, anong gagawin mo ngayon, Pinky? Pinky? Pinky Lacson? Tito Soto, AI yan. Di ba, Tito? Sinasabi mo kahapon, AI? Yung ano, yung mukhang pogi, yung maganda yung asawa. Di ba sinasabi mo AI? ang gusto mong sabihin nun, yung lumabas na video, AI. yung video ni ano pangalan nito, Saldi ko, AI. Mga ka-reaction, mga putang ina to. Ayan o, lumubog ang mga Pilipino, nagkamatayan tayo dahil sa kagagawan nila. Imbes na yung mga pera na yan, pinanggawa nila ng mga flood control, mga kalsada, mga daan, ibinulsa ng mga animal. Ako, kung ako taga Cebu ako, walang yan, hindi ko tatanggapin na nangyari sa pamilya ko, namatay yung anak ko, asawa ko, gano'n, kung taga Cebu ako, namatayan ako, hindi ko tatanggapin yan. Ako, reaksyon. Lalong-lalo na mga kareaksyon, yung mga taga Maynila. Kaya pala lumulubog sa Maynila, itong mga putang inang ito, ibinulsa nila yung pera natin. Ping Lacson! Calling Ping Lacson. Tatawag ako sa Ping Lacson. Putang inang ito. Hello, Ping! Nakita mo yung mga mali-malitang pera? Magbubulag-bulagan ka pa rin? Hindi notaryado. Hindi notaryado, kailangan ipanotaryo niya muna itong video na to. Huwag kang magalalaping. Pati ikaw, panonotaryo niya. Baka walang niya kayo, mga protector kayo ng mga magnanakaw, mga animal kayo. Kung talagang mahal ninyo ang bayan ninyo, Ping Lacson, tutasin. Pagmasdan nyo yan, mga animal. Hindi kayo nakinabang dyan nung panahon ng eleksyon. Hindi kayo naambunan. Never again ka ng never again nung panahon ng eleksyon. Ngayon pala. Tumakbo pala itong si Ping Lacson tsaka si Tutasin para yung mga may ayaw kay Bongbong Marcos sa kanila boboto. Hindi boboto kay kanino ba yun? Sinong kalaban niya? Si Lugaw? Magkakampi pala ang mga animal. Kaya ngayon, umaagos ang pera. Bigla silang naging magkatandem. Yung alyansa, mga punyeta kayo. Ilang maleta ba ang binigay sa'yo, Pinky? Ilang maleta ang binigay sa'yo? Tanong lang Kung wala, di wala. Ikaw, Tutasin, ilang maleta ang binigay sa'yo? Maleta, pag nag-travel ka, hindi ko naman sinabi yung maleta may laman ng pera. Oy! Bumaba ka na dyan, Bongbong Marcos! Huwag ka nang magano dyan! Wala na, tapos nang maliligayang araw mo sa Malacanang pagnanakaw mo. Balik mo lahat ng ninakaw mo, animal kayo. Ibalik nyo lahat ang mga ninakaw nyo. Mga punyeta kayo, mga demonyo kayo. Mga taksil, mga talipandas, mga salot sa lipunan, mga punyeta. Hindi, nakakagalit lang po mga kareaksyon eh. Makikita po ninyo ako tumatawa-tawa ako. Yan po ang tawang gustong mag-people power. Mga walang hiya kayo. Totoo po ang sinabi ni Gutesa, mga kareaksyon. Mali-maleta nga naman eh. Gusto nyo play kulit eh. Play natin ulit para medyo mas mainis tayong lahat. Nangangayayat na si Saldi ko. Nangayayat siya, mali-maleta. Wala nga daw siyang tinanggap dyan. Hindi siya nangupit kahit 1,000 lang. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay
bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya. Ka-PH, quick break lang. Kung nagugustuhan ninyo ang ating mga balita at reaction, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa PH Reaction at i-share para mas marami pang makaalam ng totoo at diretsong reaksyon. Siyempre, iwan din kayo na comment sa ibaba para marinig ang mga boses ninyo. At may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Di po ba sabi ni Lacson kailangan niya ng magpapatotoo sa sinabi ni Gutesa? Hoy papi, Pinky, nangangamoy ano ka? Nangangamoy protector. Di ba? Hindi mo alam? Hindi mo alam pambili ng coke yan? Maraming coke yan. Kahit mag-swimming ka sa coke, wala problema. Coke regular o coke diet. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Naku mga kareaksyon na yan sinasabi po natin. Naghahanap kayo ng magpapatotoo sa sinabi ni Gutesa. Yung amo niya nagsalita na yan. Oh. Nagsalita na po yung amo niya.
Mr. Chair, ako po ay dadako na doon sa matagal ko na sanang, kanina pa kasi, magmula nung ako po ay maging Blue Ribbon Committee hanggang kayo po ay pumalit, iisa po ang nakita natin. Hanggang ngayon, nakita natin yung sa magitan ng testimonies ang napakarami pong tinawag natin dito. Wala pong kokontra na talagang ang lalim ng katiwalian at korupsyon na na-establish po natin. Mali-malitang pera po ang nagpalitan ng kamay dito. Tinitingnan ko po yung ating Senate Blue Ribbon Rules. May I refer to Section 5, o Article 5, Section 3, Mr. Chair. Dito po yung sinasabi, reports on bills and resolutions. Where evidence of malfeasance, misfeasance, and nonfeasance is uncovered in the course of the committee's investigation, the matter may be referred to the Ombudsman or to the DOJ or to any appropriate agency as the case may be. Sa opinion ko po, ay palagay ko tama na po na mula dito ay i-repair na po nating lahat. Sapagat yun po yung ating tuntunin. Nandito nga po yung ating Prosecutor General. Hindi ko pa nga alam ba't nandito siya sapagkat i-repair naman namin sa inyo. Ito po yung tuntunin dito. Hindi kami makikipag-compete sa inyo sapagkat kami strictly in aid of legislation. We have come across this problem, the magnitude no one can deny. Ang jurisprudence pa nga ho, Mr. Chair, Neri versus Senate, ito po yung sinasabi. Should respondent committees uncover information related to a possible crime in the course of their investigation, they have the constitutional duty to refer the matters to the agency or branch of government. Lahat po ng ito ay hinug na para i-repair either sa DOJ, sa Ombudsman, sa ating National Prosecution Service. Sinasabi pa po, while it may be a worthy endeavor to investigate the potential culpability of high government officials, including the President, in a given government transaction, it is simply not a task for the Senate to perform. The role of the legislature is to make laws, not to determine anyone's guilt of a crime or wrongdoing. Our Constitution has not bestowed upon the legislature the latter's role. Just as the judiciary cannot legislate, neither can the legislature adjudicate or prosecute. So the legislature remains to be an instrument for legislating laws. We cannot adjudicate, we cannot prosecute. Siguro po alam na ninyo, Mr. Chair, hindi ko po alam anong oras, but I think earlier hours, nagpadala yata former Congressman Saldico a video recording. At dyan po ay napakarami niyang sinasabi na aligasyon, ngunit hindi po pwedeng hindi bigyan po ng atensyon. Nagpapatunay lamang po na lumawak na po talaga at lumalim ang pinag-uusapan nating problema. We cannot ignore that statement uploaded in the Facebook, Mr. Chair. So, kung ang tinatanong ni Senator Sherwin kanina na pinipilit na sinasagot ni Prosecutor o General Prosecutor, no? Prosecutor General Padulyon, sino po ba yung pinoprosecute natin ngayon? Mga accessories or mga... Meron po bang mga pangalan na? Yeah, may I respond, Mr. Chair? As I mentioned earlier, the ones who are being investigated right now are
personalities from the DPWH, officials of District 1 of Bulacan. They are the ones subject of the initial investigations undertaken by the Department of Justice. There are also other investigations which are being evaluated now prior to its filing with the Department. Ka-PH, quick break lang. Kung nagugustuhan ninyo ang ating mga balita at reaction, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa PH Reaction at i-share para mas marami pang makaalam ng totoo at diretsong reaksyon. Siyempre, iwan din kayo na comment sa ibaba para marinig ang mga boses ninyo. and eventually with the Office of the Ombudsman, sir. Kanina po tinatanong niya kayo, he quoted the President na meron ng makukulong. Sabi ng Presidente. Sir, I do not know and I cannot speak for the President. I do not know what's in I'm his not mind. saying that you will speak for the President. Si Senator Sherwin nagsabi, narinig niya na may makukulong. At kailan ang sinabi, Senator? Kailan, parang ang sinabi niya, marami nang makukulong immediately. Exactly, Mr. Chair. That's why I said I cannot speak or know the state of mind of the President when those statements were made. I was not privy to it, and neither do I know what the details of which. I can only speak of the cases being handled by the Department of Justice. Hindi naman sasabihin ng Pangulo yun ang hindi niyo siya ina-advisean. The President will not state anything nang hindi niya nalalaman ang mangyayari. As a matter of fact, we assume that the Department of Justice might have advised him sapagkat hindi niya sasabihin ang kagaya ng sinasabi mo ngayon. Yes, sir, but I cannot also make that assumption. No, I cannot base my answer on an assumption which is being made unless I was privy to the information that such advice was given to the President when he made that statement. I can only speak for what I know, sir, and what I have personal knowledge of. So are you trying to assume that the President was ill-advised? I'm not saying that the President was ill-advised. I just do not know who spoke to the President, sir, before he made that statement. We're not saying that somebody spoke to the President. Senator Sherwin heard that the President was assuming that there will be somebody who will be jailed immediately. Yes, sir. But your statement, Mr. Chair, is that you are of the assumption that the Department of Justice made that statement. I'm not assuming anything. We're saying that the President told that somebody will be jailed. Kasi kung halimbawa, preliminary investigation pa lang, at saan kayo ng bola, pupunta kayo kasi di ba meron kayong, sabi nyo nung isang araw, sa briefing, meron kayong memorandum of agreement with the Ombudsman that the DOJ can directly file cases to the Sandigan Bayan. What happens to that? Sir, if we go over the memorandum of agreement simply says that we have the authority to investigate, and whatever the results are of our investigation, if it involves personalities with salary grade 27 and above, or cases cognizable by the Sandigan Bayan and offenses committed in relation to the performance of one's function, the same will still have to go through the Office of the Ombudsman for approval before it gets filed before the Sandigan Bayan. That wasn't the kind of explanation given to me in Senator the earlier Marcoleta, hearing. kindly wrap up. I'll give you 1 more minute. Okay. Thank you, Mr. Chair. So, wala kang nakikitang immediately na makukulong, di ba? Up until the results of the investigation are finished, I wouldn't be able to make any statement to that effect, sir. Meaning to say, yes. Yes, sir. Thank you. Thank you, Mr. Chair.